Ang Tambuli ni Ilig, isinalin sa Filipino ni Filemon B. Blanco. Ang Tambulig ay isang maliit na munisipyo. Matatagpuan sa silangang Bukana papuntang Zamboanga del Sur. Tambulig, galing sa mga salitang tambul ni Ilig. Si Ilig ay isang Subano. Ang mga Subano ang naninirahan sa tinatawag nating Tambulig ngayon. Sila ang mga taong ginugulo at inaapi. Saksihan natin ang buhay ni Ilig. Sa unang bahagi ng dula ay mababasa ang mga unang tagpo sa buhay ng batang si Ilig. Nagsimula ito sa kanyang pagsilang kung saan pinauwi sa pamamagitan ng malakas na tunog ng isang tambuli ang kanyang amang si Timoy Gabun, ang pinuno ng tribo habang nangangaso upang makasama ang kanyang mag-ina. Kasunod na ipinagdiwang ang isang malaking binyagan para sa sanggol na pinangalanang Ilig bilang isang simbolo ng lakas at giting. Isang ritual na tinatawag na kanusuhan ang isinagawa kaugnay sa kanyang binyag. Ipinakita rin sa bahaging ito ang tahimik at payapang pamumuhay ng mga Subanon. Gayon din ang mabilis na paglaki ng batang si Ilig. Pagkakaingin at pagtatanim ang gawain ng mga Subano. Ang kanilang bawat gawain ay inihihingi nila ng basbas sa kanilang Diyos na tinatawag nilang Apo Megbebaya. Makikita rin ang kanilang pagkakaisa sa bawat gawain tulad ng pagtatanim at pag-aani. Makikita rin sa bahaging ito ang marami nilang ritual na isinasagawa. Ang ritual na tumutod ay isinasagawa sa panahon ng pagtatanim kung saan isang baboy ang kinakatay bago ang ritual ng pagtatanim. May ritual din sa pag-aani kung saan isang memaling na may dalang basket na nakasabit sa kanyang likod ang mamimili ng maganda at malusog na uhay ng palay. Aawit siya at puputulin ang mga uhay ng palay habang iniiwasang maputol ang mga ito pagkaraang malawayan ng bawat isa. Pagkatapos ay muli silang mananalangin kay Apo Megbebaya upang hingin ang kanyang basbas at pagsang-ayon sa kanilang pag-aani. Isinasagawa rin nila ang ritual ng Masyanona bilang pasasalamat kay Apo Megbebaya sa kanilang masaganang ani. Dito, inihahanda ng taong bayan ang mga pagkain at ibinabahagi ang kanilang biyaya. Iinom sila ng alak na gasi. Susundan ito ng sayawan, awitan at pagsasaya. Sa ganitong payapang kapaligiran, lumaki ang batang si Ilig. Ngayon naman ay mababasa o maririnig na natin ang kabuuan ng dula ng magpinata na si Ilig. Sa lugar malapit sa Zamboanga del Sur, may isang pangkat na tinatawag na Subano na pinamumunuan ni Timoy Gabun at Libon Hap. Mayroon silang anak na nagngangalang Ilig. Nang lumaki na si Ilig, ay niligawan niya si Tam. Palagi silang nagsasama sa batis. Isang araw, pinag-usapan nila ang mga banyaga na nais sakupin ang lupa ng mga Subano. Nais ni Tam na maghiganti sa mga banyaga, ngunit hindi ginusto ni Ilig. Nang tumagal, nais na nilang magpakasal. Sumang-ayon naman ang kanilang mga magulang at nag-impake na sila sa paghahanda sa kanilang kasalan. Nag-abala rin ang mga taong bayan sa paghahanda ng kanilang kasal. Dahil nandarayuhan lamang sila Ilig at Tam sa kabilang bukid, hinihingan sila ng mga alahas bago makapasok o makagawa ng isang kilos. Kinagabihan, habang isinasagawa ang salo-salo ay namatay ang mga magulang ni Ilig. Ayon sa mga kalalakihan, dahil ito sa pag-aagaw ng lupa ng kanilang tribo.
Matapos na malaman ni Ilig ay ipinaubayan niya kay Apo Megbebaya ang mga namatay niyang mga magulang. Isinagawa rin nila ang iba't ibang mga ritual. Sa kabila ng kabataan ni Ilig, nakita nila ang kahusayan niya sa pag-iisip at pagbibigay ng mga desisyon. Kaya ipinaubayan nila kay Ilig ang pamumuno ng kanilang pangkat. Makalipas ang mga araw ay patuloy pa rin ang pang-aabuso ng mga banyaga sa mga Subano. Kaya nais nilang labanan ng mga banyaga, ngunit hindi sumang-ayon si Ilig. Galit ang mga mamamayan sa desisyon ni Ilig na hindi labanan ng mga banyaga na sumasakop sa lupa nila. Ang tugon ni Ilig, hindi ito magugustuhan ni Apo Megbebaya at gayon din ni Timoy Gabun. Nais ni Ilig na ibigay ang mga lupa sa mga banyaga at maninirahan sila sa mga kabundukan. Ayon kay Ilig, naroon ang matiwasay na pamumuhay kasama ang mga ibon sa kalawakan. Nagdaan pa ang mga araw ay umunlad ang buhay ng mga Subano. Sa pagkakaisa nilang lahat, nagawa talaga nilang mapaunlad ang kanilang pamumuhay. Isang araw, sumama si Ilig sa pangangaso kasama si Jut. Ngunit biglang nawala si Ilig. Hinahanap siya ni Bal at Jut at sinabihan nila si Tam na nawawala ang kanyang asawa. Biglang narinig ni Jut ang tambuli ni Ilig na senyales na ipagpatuloy ang kanilang pamumuno kahit pumanaw na si Ilig. Sama-sama silang lahat na ipinagluksa ang pagpanaw ni Ilig. Ipinagpatuloy ng mga Subano ang kanilang mapayapang pamumuhay kahit na wala na ang kanilang pinuno.